So guys, God bless us all po ulit. To God be the glory po ulit. I'm always hoping na ang bawat isa pong makakakita ng content ko in good condition, having a peace of mind, enjoying his life, and happy pa rin po together with his own family. Sana po talaga guys, lahat po ng madadaanan ng content ko na to sana po kahit katiting pagtyagaan nyo pong tapusin bawat part. Kasi ang ginugol ko lang naman po talaga yung katiting ko pong motivation, yung katiting ko pong naintindihan at naunawaan sa bawat sinubaybayan ko din pong documentaries at sa pagninilay ko po ng Word of God sa kanyang love letter. Gusto ko pong maihatid, maitawid sa sino mang makakakita. Kahit mangilan-ngilan lang po, kahit 1, 5, 10, matry na matapos ang bawat content ko. Lalo na po itong ganitong contents na ginagawa ko na may mga part-part. To God be the glory po kasi po na ipagpapatuloy ko pa po makagawa ng ganito. Tapos may mga nanonood pa rin po kahit papano. Si God na po ang bahala sa ating lahat. Sa mga nagtatapos ng content ko. Patuloy-tuloy po tayo, sabay-sabay po tayong magliko, magkalap ng mga documentaries na talagang magpapa-enhance pa po ng pagtitiwala natin, ng faith natin, ng pagmamahal natin, ng motivation natin sa nag-iisang creator natin at sa kanyang bigatin san. Amen. Sana po talaga guys subaybayan nyo po, tapusin nyo po ito mula part 1 hanggang final part. Bali ito po ay part 13. Part 13 na po ito ng Life Motivation, Life Coach, POV na rin po na ginagawa ko. Alay ko po ito sa ating creator. Samot dalangin ko po lahat tayo ay laging samahan ng ating Panginoon sa bawat iniisip natin, sa bawat sinasalita natin, sa bawat mga plano natin, sa bawat araw na tayo ay humihiram pa po ng buhay na pinanghahawakan natin. Amen. Kasi nobody can tell po talaga kung hanggang kailan ang bawat isa sa atin ay pahihiramin ng buhay na pinanghahawakan natin sa ating Panginoon. Yan po ay lagi nating pagnilayan guys. Kasi lahat po ng tinatamasa ng isang tao, mahirap ka man o mayaman, ordinaryong tao ka man, negosyante ka man, bilyonaryo ka man o katamtaman lang ang pamumuhay na meron ka. Lagi po nating panghahawakan na lahat-lahat po ay borrowed lang. Hiram lang po. Enjoy po natin ang buhay na hinihiram natin sa ating creator. At sa atin pong mga inaangkin pag-aari o anumang asset o kahit nasa isang barong-barong ka lang na bahay, pilitin po natin kahit papano makapagtawid tayo ng kabutihan araw-araw na tayo buhay pa. Alam niyo po kapag binabanggit ko po yan, nangingilabot po ako. Naluluha-luha po ako minsan. Kasi yung iba po kasi pagkayayaman na, bilyonaryo na, milyonaryo na, daing pa ng daing, reklamo pa ng reklamo. Yung mga simpleng tao nga po minsan nga po ulam nila galunggong lang. Minsan itlog na pula lang kasama nila ang pamilya nila. Ang saya-saya ng buhay nila Nakakapagtaka po. Sabi nga po nung isang matuwid na mangangaral, ito po maitawid ko lang po. Kasi napakaganda po ng motivation Kasi yung iba po kasi kumpleto ng gamit mo, ang ganda ng bahay mo, may mansion ka. Nagagawa mo pang magreklamo, nagagawa mo pang dumaing, kahit papaano healthy ka pa. Tumingin ka sa paligid mo, huwag ka masyadong lumayo, makakakita ka ng pulubi, makakakita ng dukhang tao, nagpapalimos. Ikaw ang yaman-yaman mo na, nagagawa mo pang mag-complain. Alam nyo guys, nakakaawa yung mga ganong tao. Kasi yung nga pong mga maralita, yun nga pong mahihirap, yung mga ordinaryong tao lang. Yung iba po may mga kapansanan. Kagaya ko, ako po may kapansanan. Pero kahit papaano po, pilitin po natin. I-motivate po natin sana ang mga sarili natin na lagi tayong maging grateful, na lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Kasi ang Panginoon po, napaka-compassionate niya po. Kasi ang Panginoon po, nakatingin lang po yan bawat dako ng lahat ng creation niya. Kung sino man po yung mga nagtatawid ng mga apostasy dyan, yung kung sino man po yung nagliligaw pa dyan, sana po hipuin kayo lahat ng ating Panginoon. Sana po ma-realize din po ninyo na ang ginagawa nyong pagtatawid ng maling motivation sa kapwa nyo ay aanihin din po nating lahat. Kasi bawat isa po sa atin ay affected sa bawat isa, sa bawat ginagawa ng bawat isa. Kung nasaang teritoryo ka man. Kasi sabi nga po, no man is an island.
kung anong ginagawa ng isang bansa, lahat po ng mga karatig bansa niya o tatawid pa sa kabilang kontinente ay maaapektuhan. Kagaya po ng mga lumalabas na balita ngayon, yung iba pong mayayamang bansa, globally na po to, hindi po to yung mga Asian lang o ano lang, lahat na po ng dako ng bansa sa buong mundo. Yung iba po, naghahangad pa sila ng mga gera-gera. Ano po bang magagawa nyo kung biglang may gawin na talagang creator natin? Kasi mismo nga pong mga scientists, nagsusumigaw po sila years back ago pa, na talagang ang climate change po natin, ang global warming po, ay pa-worse ng pa-worse ng pa-worse. Yan po ay dilat na katotohanan. Dapat po tayong lahat, kahit papano, yung magagawa nating kaliit-liit ang magagawa nating kabutihan, gawin na po natin ang gawin. Instead na nagre-reklamo tayo, nagsisiraan ng bawat isa, tapos yung iba po nagtatawid pa ng mali. Ako po, para po sa akin kaliitan, mas gusto ko na pong magsumigaw ako dito sa platform ko, sa ginawa kong account, na kahit papano, maitawid ko po sa sino mang makakapanood na talagang meron pong isang araw na lahat ng ginawa ng bawat isang human being ay ipagsusulit niya. Lahat po tayo ay haharap sa judgment, the ultimate judgment day ng ating creator. Dadating po yun sa ayaw at sa gusto natin. Guys, ito po ay facts, hindi po ito parang threaten or anuman. Ako po, lahat po ng itinatawid ko in as much as possible ay may pinagbabasihan po. May documentary po akong napanood. Pwede po nating i-research sa banal na love letter ng ating creator. Dalas-dalasan na po natin ang pagbubuklat niyan, guys. Kasi yan po talaga ay facts, yan po ay totoo. Kumpleto po ang salita ng Panginoon. Meron nga po akong napanood na isang dokumentary na napakarami daw pong itinatagong lihim. Ayaw ko na lang pong banggitin. Yan po ay nasa iba-ibang platform, kumakalat po yan. Meron po ngayong naglalabas talagang legit po na talagang napakarami pong itinagong history ng humanity. Ano po bang magagawa nila? Lahat po talaga ng may takip ay mabubuksan. Lahat po ng lihim ay malalaman. Wala pong po pwedeng mananatiling sikreto. Sabi nga po anumang baho ay sisingaw. Yung pong may takip, matatanggal ang takip. Yung pong nakatago, malalantad. Yan po ay facts kasi yan po ay nasa salita din ng ating creator. Kaya sino ka para magtago ng lihim? Kasi dadating po talaga ang isang pangyayari dito sa mundong ito na ang Panginoon na po talaga ang maghahari. Meron pa rin po siyang madadatnan, guys. Napakarami pa pong madadatnan na ligaw na hindi talaga naniniwalang may totoong Diyos. Kasi kung wala pong Diyos, saan po galing ang bagay-bagay, ang lahat-lahat? Hindi po pwedeng pumutok lang, hindi po pwedeng sumabog lang. Kasi lahat po ng sumasabog ay may masamang epekto. Yan po ay lahat po nakaayos, tamang lugar. Ito na nga po mukha ng isang tao, nasa tamang pwesto ang bawat part ng mukha natin Kasi kung yan po ay parang sumabog lang na ay hindi po totoo yun, guys. Panghawakan po natin na meron talagang isang infinite God, na merong isang may isang Diyos talaga, may isang Diyos talaga na nakakakita at nakakaalam ng past, present, and future. Panghawakan po natin yun. At mayroon din pong isang infinite creator na magbibigay sa atin ng pinapangarap nating eternal peace at eternal happiness. Eternal life na po. Ito po kasing buhay natin ngayon, temporary lang po ito. Huwag po natin itong masyadong mahalin na ano-anong dito lang talaga tayo sa mundong ito. Hindi po totoo yun, guys. Lahat po dito na nakikita at nahahawakan natin ay may ending. Temporary lang po lahat ito. Thank you so much po talaga sa inyong lahat na nakakakita ng content ko na to. Life coach motivation po ito. Tungkol po ito sa Beatitudes. Thank you so much po sa inyo. Si God na po ang bahala sa bawat isa sa atin. Samot dalangin ko po na sana po bawat part ay umpisahan niyo po hanggang final part. Kasi ang motivation ko po ay gusto ko po talagang makapagtawid ng maliit na booster para mas mahalin pa po natin, mas pagkatiwalaan pa po natin ang Word of God, ang salita ng ating Panginoon. Kasi yan po ay salvation natin. Yan po ang magliligtas sa atin kapag po talaga lagi natin pinagninilayan ang salita ng ating Creator. Sundan nyo pa po, bali part 13 po ito. Maraming salamat po. Ingat po tayo palagi and always have steadfast faith to our Creator. Thank you so much po sa inyong lahat na magtatapos ng content ko na to. Amen. And God bless us all po. To God be the glory po.